What up mga solid subscribers guys, no? So ito ang papanoorin po natin, itong video po ni syempre ang hari ng tugba, no? Looney, no? Actually guys, napakinggan ko tayo ilang beses guys yung tugmang preso, no? Ni Looney. Alam niyo mga naging story nun, di ba? Like kinuwento niya ron buo yung buong pangyayari, kung ano pinaka nangyari dun sa ano niya, naging kaso niya, no? And sa yun, sa bypass operation nga, no? Pero alam niyo naman kung ano talaga yung pinakatotoo, no? Si Looney na mismo nagsabi, no? Actually si Looney guys, wala namang masama kung halimbawa ikwento niya to, no? 'Di ba? Actually may tendency rin guys na baka ma-brought up pa or what, pero syempre naging matapang siya and pinakita niya. Actually hindi siya pwedeng, para sa akin, tingin ko hindi siya pwedeng gumawa ng kantang to habang gumugulong pa yung kaso, no? So ngayon okay na yung kaso, no? Parang may lakas ng loob na siya, no? So yung iba guys, I think magiging ano sila, play safe, hindi na nagagawan para syempre sa security na. Pero syempre si Looney gusto niya malaman ng mga tao yung katotohanan, no? Yung kung ano talaga yung pinaka nangyari. Hindi siya takot na mag-voice out. And at the same time guys, no, hindi naman siya gagawa ng kwento. Hindi rin siya maglalakas loob na gumawa ng kanta na ganito ka-structured kung gumagawa lang siya ng kwento, no? And yun nga, since nanalo siya sa kaso, no, doon may kita talaga na meron tayong basehan na totoo talaga yung mga sinasabi niya, no? So talagang hindi talaga mawawala yung mga gantong klaseng senaryo, no? Yung ayan, yung mga alam niyo na, mga hulihan na ganyan, no? So ito guys, ayoko nang patagalin pa, no? Let's go. Shoutout sa Wish. Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa bypass operation sa Makati City. Siya si bilang si Looney. Members of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested Looney. Nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. Miyerkules ng nakalang linggo nang maaresto si Looney at apat na iba pa matapos makumpiskahan ng push or high-grade marijuana. Pagapat makulay ang mga pabalat, alam mo mahusay ang pagkakalahad. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya wag ka nang magulat kung magtutugma lahat, sapagkat ito'y galing sa memorya. Isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parat na mga Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay nahimas. Kasama ko si Ron Henley ng Stick Figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon. Birthday daw ni Sean, yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Taga-poblasyon ako. Medyo masama ang panahon, umaambon, kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi dahil bukas may recording pa sila ni Clamsy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, pumunta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan niya ay Sean, walang paki sa money kasi kayang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng ilid. Nung nalaman ko lagay na daw ng bata tagilid. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event. Rekta sa Makati kahit traffic ay kainit. Kasama ko si Ruth at si Ivan, ang sikip, at si Kuya Albert, yung driver ko mabait. At saka si Idol, aking manager at kapatid na merong thalassemia. Isang kakaibang sakit, kailangan niya lagi salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Sabay ka na, pang isang kotse na lang. Yung katabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Balisiksikan kami sa aking chikot. Magmalikot! Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party. Sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok na kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol, pwede favor, baka pwede magpa-picture. Kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang razor. Sabay tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the fuck? Hindi niya binanggit. Nakakatulang sa ninja cup sa amin ang tumang. Oo nga pala, wish nga pala to. Lampas 10
lumabas sa van. Pasensya na idol, napag-utusan lang. Humakbang paatras at wala nang nagawa. Tinutukan ang bereta sa mukha. Pinadapa, pinosasampilit, pinapatingin sa baba. Mga bulsa namin isa-isa nilang kinapa. Akala ko kidnap for ransom ang sadya. O kaya baka prank lang to na malala. Lang hiya. Ano masabi? Nakadapa kami habang napapanood ng aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas sa aking kutob na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak. Nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang mirandang binasa, basta-basta lang agad. Sikat na hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay. Kahit kuha man lang ang cellphone gamit kamay. Sabi daw nung pulisya, sa akin daw nakumpiska. Pero di makumpirma kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Nasaan? Diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung normal na tao nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nasagot ko ang pideya at aking kinundi na, mga ulo nila bigla nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto ako ang pinuntirya ng mga ninja cops na gustong magbida-bida. Diba? Bigla silang nakaisip ng ideya kasi napanood nila yung live ko sa pideya nung pinan nila yung kantang Amats. Dahil sa tema pero Maria Hiwaga ni Sasa. Walang problema. Alam mo repa, talamak na ang taniman. Baybas daw pero bakit para madalian? Di ba dapat pinaghahandaan yan at kalimitan? Minaman-manan, malayuan, malapitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan. Kaya medyo weirdo kasi walang video ng palitan. Akala ko ba baybas to na malakihan? Nakakapagtaka lang kaibigan. Gusto mo maintindihan at mabatid? Gamitin mo lang ang sentido kumon kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig. Kayang-kaya ko yung kitain ng triple isang gig. At kung tulak man ako na sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka beat. Hira mo lang makita sa kalsada at tumawid. At bakit ako magbebenta sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay marami nagmamariwan. Bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugalang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit ko isasama ang kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan? Walang saysay na mga paratang bawang haka-haka lamang para pangalan ko ay yurakan. Alam kong meron akong mga para na natapakan, ngunit di ko yung sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha. Merong kalayaan kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Wish music. I wish. Looney! Hey! Young Bawal, tugmang preso. Wish. Authorities seized 15 packs of high-grade marijuana from Peromas. The rapper is denying the allegations against him. He says he may have been framed. Okay. Wow. Pare ng tugma. So, guys, nakikita nyo ron no, na meron pong mga words doon si Looney na mga hindi niya nabanggit. May mga words ron na hindi na niya sinabi. Like yung sinabi ko, di ba? What the fuck? Hindi niya nabanggit yun. No? Kaya syempre, this Wish Bus, no? Talagang yung mga viewers niya is talagang mga universal. Usually, may mga batang nakikinig niyan. Merong mga bata dyan na talagang andyan para sa, ano, no, sa... Like, kasi yung Wish Bus, guys, lahat ng halos ng artist nandyan eh. Hindi lang naman dyan yung mga artist na tulad nila Looney. Hindi lang dyan yung mga artist na tulad nila Glock9. Meron din dyan mga artist na kumakanta na, alam mo yun, hindi ko alam kung paano siya i-term, pero alam nyo yun sa mga pelikula, sa mga teleserye, sabi nila is rated G, mga ganun, no? So, lahat yan, guys, as in, no? So, parang ano siya, universal talaga. Kaya ang dami nilang, wait lang guys, nakikita nyo, may gumagalaw-galaw kasi medyo may pinupunasan lang ako yung screen eh. So, ayun. Yun, basta hindi siya sa lahat pwedeng makapanood, no? So, talagang sinesensor ni Luffy. Like, meron pa nga, di ba, yung yung word na, yun, yung what the F, yun. And then, yung sumunod dun yung word na punyeta yata, parang inunan niya rin. Hindi ko maalala. Basta meron isa or tatlo pang word na isa or dalawa pang word na ginamit niya ay inunan niya. No? So, nakikita nyo rin guys, so, napakatapang ni Looney. Nakikita nyo naman, nag-Wish Bus pa siya guys. So, napakatapang ni Looney. And
talagang doon may kita gusto niya voice out talaga yung nangyari to. So sa ewan ko lang kung hindi ko pwede syempre point out kung ano, di ba? Pero nasa atin na lang yung kung maniwala tayo, no. Pero ayun, basta Looney is one of the greats talaga, one of the greatest rappers dito po sa ating bansa, no. If not ano, para sa akin ano siya, isa siya sa mga top 3 of all time rappers talaga para sa akin, no. Lumaki ako na si Looney ang nasubaybayan ko talaga, no. Oo, syempre pinanganak ako 90s, no. Andiyan na sila Francis M, Glock 9, and then si Andrew E. Yan, yung mga yan, no. Pero for me, no, behind Glock 9, pero hindi naman totally behind Glock 9. Mag-iba kasi sila eh. Si Looney kasi is more on sa battle rap, si Glock 9 more on sa music. And then si Looney, pagdating sa battle rap talaga is untouchable na yan dito sa Pinas. Untouchable yan si Looney, no. Pero pagdating sa musika talaga, iba talaga mukha si Glock 9, no. So para sa akin si Looney, pag after ni Glock 9, paggawa ng musika, Looney talaga ako, no. As in lahat ng kanta po ni Looney sa soundtrack po talaga, no. Napaka solid ni Looney, pare ng tugma. So yun. Pakinggan nyo na, Tugmang Preso, hindi nyo na pakinggan, pakinggan nyo na rin, no. Original nito, mas solid, hindi nagpipigil si Looney. Pero dito makikita mo sobrang grabe yung ano niya, yung delivery niya, emotions niya, and then kung paano niya napaklaro talaga bubigkas niya, no, ni Looney, no. Napaka-solid. Kaya lang guys, maraming salamat. So this is me, Point of View, signing out. Peace, let's G.